Hi everyone, magandang araw po sa ating lahat. So welcome pong muli sa araw-araw na pagpapala. So hatid sa inyo ng Jesus Christ Saves Global Outreach Church. Muli ang iyong lingkod, Pastor Charlie Dacotanan from GCSGO Camarin Family, ang maghatid sa inyo ng mensahe ng Diyos sa oras na ito. Tayo muna sumandalin yung muko at manalangin. Lord, thank you sa sandaling ito, Lord, sa aming pag-aaral ng salita. Lord, we thank you for this great opportunity and great privilege, Lord, na muli kami makapaginig ng salita, Panginoon. Ang iyong salita, ang pagkain ng aming spiritual na buhay. Lord, we thank you, we glorify your holy name, and we entrust into your hands, Lord, ang kabuuan na ito ng aming pag-aaral ng salita. In Jesus' name, Amen. Amen. So, purihin ang Diyos. So, nais ko pong buksan natin ating Bible sa Book of Psalms, chapter 107, verse 29. So, sabi po dito, He calms the storm so that its waves are still. Tagalogin natin, ang bagyong malakas, pinayapan niya at kanyang pinatigil. At pati mga alon na galakihan ay tumahimik din. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Lord, once again, thank you sa mga salita naming pag-aaralan sa oras na ito. Holy Spirit, thank you also. You are our great teacher. In Jesus' name, Amen. Amen. So, I would like to share to you this, sa mga oras na ito, patungkol po sa ang pamagat nating pag-aaralan is, there is a God in the midst of storm. So, may Diyos sa gitna ng mga bagyo o sa gitna ng mga unos. Purihin ang Panginoon. Hallelujah! So, in our short introduction, there is a God in the midst of the storm. Hallelujah! Reflects the comforting word that God is ever present, especially during life's most challenging moments. Amen? So, may Diyos po mga kapatid sa gitna ng mga bagyo o unos. Okay? Ay sumasalamin na nakaaliw ng katotohanan na ang Diyos ay laging nariyan. Laging naroon, lalo na sa mga pinakamahirap na sandali ng buhay. So hindi kaila sa atin na mayroon pong unos, may bagyong dumating sa ating bansa na napakalakas ang sabi nila. Okay? Ang pangalan niya ay Uwan, pero napakabuti ang Diyos sapagkat mayroon tayong Diyos na mas malaki kaysa sa mga unos. Mayroon tayong Diyos na mas malaki kaysa sa mga bagyo. Hallelujah! No other than Jesus Christ. Purihin ang Panginoon. So, take note, life can frequently feel like a storm filled with trials, tribulation, and uncertainties. So ang buhay madalas na tila isang bagyo puno ng mga pagsubok, kaguluhan at hindi tiyak na kalagayan. However, hallelujah, as believers, we can find solace in the fact that God is with us. Purihin ang Diyos, providing protection, guidance, and peace in the chaos. Amen? So gayon pa man, sa Tagalog, bilang mananampalataya, makahanap tayo ng kapanatagan. Hallelujah! Sa katotohanan ng Diyos ay kasama natin. Nagbibigay ng proteksyon, gabay, at kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. So, ang mundo natin ito'y puno ng kaguluhan. So, hindi kaila sa atin, ang bansa natin ay sunod-sunod na mga kalamidad. Pagputok ng mga bulkan, mga landslide, pagbaha, lalo na sa bandang Cebu nung nakaraan. So, matindi ang sinapit natin mga kababayan doon. So, sunod-sunod na mga kalamidad, lindol. Okay? So, yun po yung mga naranasan natin sa panahong ito. Amen? Pero huwag tayong mag-alala. There is a God in the midst of a storm. Hallelujah! Mayroong Diyos sa gitna ng mga bagyo, sa gitna ng mga unos. Amen? Hallelujah! So, what is the meaning of storm? Ano bang ibig sabihin ng storm? Take note, in a biblical context, the term storm can have both literal and metaphorical meanings. First is literal meaning. So, literal meaning is storm refers to a violent weather, even characterized by strong winds, rain, and thunder and lightning.
So, kagaya ng bagyong Juan na dumating na ayon sa balita ay buong Pilipinas ay nalulukuban ng bagyong ito na talagang napakalakas, sabi nila. Pero nung marinig ko po yung balitang yan, sabi ko sa pangalan ni Jesus, binasag na ng Panginoong Diyos, ng Panginoong Jesus, ang mata ng bagyong ito. At tinanggalan na ito ng Panginoon ng kapangyarihan at wala na itong lakas. So yun po, lagi kong dinideklara. Napakabuti ng Diyos dahil lahat ng mga anak ng Diyos sa buong bansang ito ay nanalangin. So nakita natin ang resulta. Ang Diyos natin ay buhay. May Diyos sa gitna ng malalakas na bagyo, malalakas na unos, siyang ating tagapagtanggol, ang ating Diyos na buhay. Kaya wala tayong dapat ipag-alala, mga kapatid. Hallelujah! So literal meaning, mga bagyong malalakas. Okay? Mga landslide. Yan yung mga tinatawag na mga storm, mga pagbaha. Okay? So the Bible mentions storms in several accounts, illustrating God's power over creation, as seen when Jesus calmed a storm at sea. So take note, God, ang ating Diyos, has the power. Mayroon siyang kapangyarihan para patigilin yung mga storm. Kagaya ng nangyayari po sa panahon ng Mark 4:37 to 39. Okay? Nang panahong yun, ang mga lagad ay nasa bangka. Ginising si Jesus. Nag-aalala yung mga alagad ng Panginoon. Pero tumayo si Jesus. Inutusan niya yung bagyo. Inutusan niya yung malaking alon, yung hangin. Tumigil ka. Hallelujah. Ang Diyos natin ay may kapangyarihan para patigilin yung mga storm. Maging ang mga literal na storm, mga malalakas na bagyo, kayang patigilin, kayang palhisin ng Diyos. Hallelujah. Kayang lusawin ng Diyos. Amen. So there is a God in the midst of storm. Kaya wala tayong dapat ipag-alala, mga kapatid. Hallelujah. So, yun po. And then literal metaphorical meaning of storm is metaphorically, a storm frequently represent the trials and tribulation we should face in life. So, ang metaphorical na kahulugan ay ito po ay nangahulugan ng mga bagyo ng kadalasan kumakatawan sa mga pagsubok, paghihirap sa ating hinaharap sa buhay. Amen? So, nandyan yung mga storm ng karamdaman, storm ng mga problema, storm ng mga hindi pagkakaunawaan ng mag-asawa, mga pag-aaway, mga alitan, storm ng mga bayarin, sunod-sunod na mga bayarin. Yan yung mga storm na minsan naranasan ng mga tao sa metaphorical meaning. Okay? Hallelujah! Pero napakabuti ang Diyos. Why? Because there is a God in the midst of the storm. God is the only solution. Ang Diyos ang tunay na solusyon natin. Sa lamang solusyon sa lahat ng uri ng mga storm. Kaya niyang patigilin, kaya tayong tulungan, at kaya niyang lutasin lahat ng uri ng storm ng buhay natin. Amen? So, purihin ang Diyos. So, I would like to, nais ko pong magbigay sa inyo ng at least 2 points. Okay, so some mga aral na ating makukuha dito. So, kay listen about God's presence in the midst of the storms of life. So, emphasizing His faithfulness and the encouragement so we can draw from His Word. Hallelujah. So, anong makukuha nating aral dito sa ating pag-aaral na ito? First is God's presence in our storms. Amen. So, ang presensya ng Diyos sa ating mga bagyo, no matter how fierce the storm, God's promises to be with us. Hallelujah. Ano man ang lakas ng bagyo, take note, nangako ang Diyos na siya kasama natin. He is with us sa mga storms of life natin. Amen? Ang kanyang presensya ay nagdadala ng kaaliwan, kapanatagan at katiyakan na hindi tayo nag-iisa sa ating mga pakikibaka. Hallelujah! Sa ating mga storm. So sabi nga ng Isaiah 43 verse 2, ang sabi rong, when you pass through the waters, I will be with you. And through the rivers, they shall not overflow you. So when you walk through the fire, you shall not be burned, nor shall the flame scorch you. Hallelujah. So kapag dumaan ka sa malalim na tubig, sabi ng Panginoon, sasamahan kita.
Tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog, hindi ka matutupok. Nabanggit ko nakaraan, literally, si Shadrach, Meshach at Abednego ay dumaan sa matinding storm. Anong storm na yun? Hagis sila doon sa horno. Anong dahilan? Hindi sila nag-bow down sa rebulto ni Haring Nabucodonosor na itinayo sa kapatagan ng Babylonia, halos 90 feet ang taas. Ang instruction, pag tumunog ang kampana, lahat ay luluhod o lahat ay yuyuko. Pero ang sabi po ng Bible, nung tumunog yung kampana, sa halip na yumuko yung tatlo, lalong umangat yung kanilang ulo. Bakit? Kasi alam nila, hindi naman Diyos yun si Nabucodonosor. So ano nangyari? Nagalit si Nabucodonosor at inutusan niyang kanyang mga tauhan na painitin yung pugon ng 7 beses. Hallelujah! At silang lahat ay hinagis doon. Hindi na inalis yung kasuotan. Pero alam niyo po, sinamahan sila ng Diyos. Sabi na Haring Nabucodonosor, bakit 4 ang nakikita natin? 3 lang hinagis natin. Purihin ng Diyos, sinamahan sila ng anghel ng Diyos. Niligtas sila ng Panginoon in the midst of a storm of fire. Hallelujah! Purihin ng Diyos. Kaya wala tayong dapat ipag-alala. Amen? Psalms 46 verse 1 sabi ron, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Hallelujah! So, pangalawa, naaral mo ko natin dito sa ating topic about there is a God in the midst of the storm, God's power over the storm. Hallelujah! Ang kapangyarihan ng Diyos laban sa mga bagyo ng buhay natin. Take note, God has authority over creation, including the storms we face. Amen? So, ang Diyos ay may otoridad at kapangyarihan sa kanyang nilikha kasama ng mga bagyo na ating hinaharap. Hallelujah! So, He can bring peace. So, mayroon siyang kakayahan para magdala ng kapayapaan. So, and calm in the midst of turmoil, demonstrating His sovereignty. Hallelujah! So, may kakayahan siyang magdala ng kapayapaan, katiwasayan o katahimikan sa gitna ng kaguluhan na nagpapakita ng kanyang kapangyarihan. Amen? So, mayroon siyang kapangyarihan para patigilin yung mga storm of life. Amen. Job 38 verse 11 sabi ron, and said, despair you may come that, but no farther, and her your proud waves must stop. Sinabi kong sila'y hanggang doon na lang, at huwag lalampas ang alon na naglalakihan. So ang Diyos ay may kapangyarihan para patigilin ang lahat ng mga bagyo ng buhay sa buhay natin. So there is a God in the midst of a storm. Kaya wala tayong dapat ipag-alala. Ano lang dapat natin gawin? Magtiwala tayo sa Diyos. Lumapit tayo sa Kanya. And sure, nandyan ang Diyos. Tutulungan niya tayo sa mga storms of life natin. Amen? So, taas lang po natin ating mga kamay. Sunod natin maiksing prayer na ito. Sabihin natin, Panginoong Diyos, na makapangyarihan sa lahat, lumalapit ako sa iyo, nagpapakumbaba sa iyong harapan, humihingi ako ng tawad sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan, at binubuksan ko ngayon aking puso. Tinatanggap kita, Jesus, bilang aking Panginoon at tagapagligtas. In Jesus' name, Amen. Kung lang po manalangin, Lord, thank you sa lahat po ng mga tumanggap sa iyo at nakinig ng salita. Pagpalain mo silang lahat. In Jesus' name, anumang mga storms of life ang kailang kinakaharap. Thank you, Lord, na kayo ang Diyos na aming problem solver. Kaya mong pulbusin, lutasin lahat ng mga storms of life. In Jesus' name. All honor, glory, power belongs to you. In Jesus' name, Amen. God bless sa lahat. Bye-bye.